Naalala nyo pa ba si Shane Battier mga idol? Ang tumulong sa koponan ng Miami Heat para sungkitin ang kanilang back-to-back championship. Well, malaking parte ang ginampanan niya sa Heat noon mga idol. Linasahan talaga siya both offense and defense. Ang kanyang husay sa pag-take charge sa kalaban at ang kanyang mga clutch 3-pointer na pamatay sunog ang nagpapakalma noon sa koponan. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng two-time NBA champion na si Shane Battier. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2001 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Shane Battier bilang 6th overall pick. Siya ay pinili ng koponan ng Vancouver Grizzlies na Memphis Grizzlies na ngayon. May height itong 6'8" na may playing position na small forward kaya maaga din siyang napakinabangan ng koponan. Sa kanyang rookie season pa lang ay binigyan na agad ng pwesto si Battier bilang starter ng Grizzlies. Maganda ang kanyang naipamalas noon mga idol dahil kumamada agad ito sa kanyang unang season ng 14.4 points, 5.4 rebounds at 1.6 steals per game. Ngunit dahil sa kakulangan ng piyesa ng koponan ay walang nagawa si Battier maging ang kanyang teammate noon na si Pau Gasol. Kaya naman sa kanyang first 2 seasons sa koponan ay hindi siya nakatikim man lang na makarating sa postseason game. Sa kanyang pangatlong season nang maranasan niyang makatawid na sa playoffs kasama niyang kumakamada noon sila Mike Miller at Pau Gasol. Lumuklok sila sa pang-anim na pwesto na nagkaroon ng 50-win games sa season na yon. Bagamat maganda ang tinatakbo ng kanilang regular season noon, kabaliktaran naman ito noong dumating na ang postseason game mga idol. Dahil sa unang salta niya sa playoffs ay inihanda agad ng San Antonio Spurs ang kanilang mahiwagang walis para walisin ang Grizzlies sa round 1 ng playoffs. Well, hindi lang yan mga idol dahil tila naging sumpa ang kanilang pagkawalis sa playoffs na yun. Dahil sa sumunod na 2 season ay nakandado sila sa round 1. Ang malungkot na kwento pa dito mga idol ay ni isang beses ay hindi sila nakakakuha ng panalo sa round 1 dahil 3 beses silang nawawalis sa playoffs. Well, bago lisanin ni Battier ang koponan ng Grizzlies ay tinalan niya muna dito ang kanyang career high in points in 1 game. Pinamalas niya na talaga maasahan din siya sa opensa dahil March 4, 2005 kontra sa koponan ng Toronto Raptors nang pangunahan niya ang koponan sa opensa. Umamada siya dito ng 33 points na may 4 na 3-pointer na nagpanalo sa kanila sa laro nilang yon. Well, tumagal ng 5 seasons ang nailaro ni Shane Battier sa koponan ng Grizzlies bago siya i-trade ng koponan papuntang Houston Rockets. Kaya sa season ng 2006-2007 season nang makasama naman niya si T-Mac at ang dalawang higante ng Rockets noon na si Mutombo at Yao Ming. Pinagkatiwalaan naman agad siya ng koponan noon mga idol dahil binigay agad sa kanya ang pwesto bilang starter sa koponan. Naging malaking impact naman agad siya sa Rockets noon. Katunayan buong 82 games ang kanyang nailaro sa kanyang unang season sa Houston na umambag ng 10.1 points per game. Sa kanyang talino sa depensa at sa kanyang mga pinapakawalang tres ay naging isa sa mga sandata ito ng Houston para makakuha noon ng 52 wins sa season na yun. Nasecure nila ang pagpasok sa postseason game na naloklok sa 5th seed. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa regular season ay tila naging bangungot ng kanilang naranasan sa postseason game. Dahil sa unang yugto pa lang sa playoffs kontra Utah Jazz, umabot man ito hanggang Game 7 ay naubusan pa rin ng gasolina ang Rockets at nabigong makatawid sa semis. Sa pagpasok ng kanyang pangalawang season sa koponan ng Houston ay pinapatunayan pa rin ni Battier na maasahan pa rin siya ng koponan. Nanatili siya bilang starter at sa kanyang mga hustle play mapadepensa o opensa man ito. Yan ang kanyang malaking ambag sa koponan. Nanatiling top contender ang Rockets noon na nakuha pa ang 55 wins sa season na yon. Ngunit tila nagbabago ang ihip ng hangin kapag dumarating na ang postseason game. Dahil sa pagkakataong makakaharap nila muli ang Utah Jazz sa unang yugto ng playoffs ay nakakaranas ng matinding kaba ang Rockets dahil sa pangalawang pagkakataon na makakaharap nila ang Jazz ay bigo pa rin silang makatawid sa semis. Ang 2008-2009 season ang isa sa pinakamagandang season ng Houston Rockets dahil sa pagpasok nila sa postseason game ay tinaob agad nila ang Portland Trail Blazers sa round 1. Pero pagdating ng semis nang kaharapin naman nila ang naghahari noon sa West ang Los Angeles Lakers. Well, kakaibang kalibreng depensa ang pinakita dito ni Battier mga idol dahil pinahirapan lang naman niya noon ang nag-iisang Black Mamba na si Kobe Bryant. Well, tila naging tinik sa lalamunan noon ni Kobe si Battier mga idol. Naging dikdikan ng kanilang bakbakan noon sa semis na umabot hanggang Game 7. Ngunit sa huling laro ng kanilang sere ay natameme na lang itong si Battier dahil tinambakan sila ng Lakers sa
tuluyan nga nalaglag sa playoffs. Hindi pinalad itong si Batye sa koponan ng Houston Rockets. Sa kabila ng kanilang magandang roster, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makarating man lang hanggang West Finals. Well, 5 taon ang tinagal ni Batye sa Houston Rockets dahil sa kalagitnaan ng 2010-2011 season. Nang ibalik ng Houston Rockets si Batye sa koponan ng Memphis Grizzlies. Nakapaglaro pa siya dito ng 23 games pero coming off the bench na lang ang kanya naging role. Well, ganun pa man mga idol ay natulungan pa din naman ni Batye ang koponan na makatawid sa playoffs noon. Katunayan, kahit na nasa panghuling pwesto sila bilang 8 seed ay na-upset pa nga nila noon sa round 1 ang first seeded team noon ng San Antonio Spurs. Pagdating sa semifinals nang makaharap din nila ang isa sa pader na koponan sa West noon ng OKC. Magandang bakbakan ng kanilang naipamalas dito mga idol. Pinalagan nila ang Thunder noon na muntik ding ma-upset. Well, game 7 ng kanilang serye ay kinapos lang ang Grizzlies noon mga idol. Kaya tuluyan na naman silang nalaglag noon sa playoffs. Well, hindi rin nagtagal itong si Batye sa Grizzlies dahil 2011-2012 season na magkaroon siya ng pagkakataon na makapirma sa koponan ng Miami Heat upang samahan ng Big 3 ng Heat noon na sila Bosh, Wade at LeBron. Sa edad niyang 33 years old noon ay masasabi nating nalalapit na nga ang pagtatapos ng karera ni Batye sa liga ng NBA. Ngunit sa kanyang pagkakasama sa roster ng Heat, tila ito pa ang naging highlights ng kanyang karera dahil sa unang season niya sa Miami Heat ay gigil ang koponan noon na makabawi sa season ito. Na-upset kasi noon ng Dallas ang Heat sa 2011 NBA Finals. Well, tila naging toro na walang makapigil noon sa Miami Heat para sungkitin ang kampyonato. Pinagarian nila ang liga noon na mahirap talagang tibagin. Naging unbeatable sila sa playoffs noon mga idol. Muntik man silang masilatan ng Boston Celtics sa Eastern Conference Finals ay nakapag-comeback naman sila noon at muli ngang nakarating sa 2012 NBA Finals para kaharapin ang Big 3 ng OKC na sila Harden, Westbrook at Durant. Sa Game 2 ng kanilang serye ay naging malaking impact nga itong si Batye sa koponan para makuha ang panalo sa Game 2 dahil kumamada lang naman siya dito ng 5 3-pointers mga idol na may 17 total points. Well, isang beses lang nakatikim ng panalo ang Thunder noon kaya nakuha nga dito ni Batye ang kanyang unang kampyonato. Ngunit hindi lang yan mga idol, there's more dahil sa sumunod na season lang tila hindi pa rin mapigilan ang koponan ng Miami Heat. Muli silang naghari sa liga para pitasin ang kanilang back-to-back championship. Muli nga silang nakarating sa NBA Finals at sa pagkakataong ito ang San Antonio Spurs ang kanilang nakaharap. Well, dinapuan ng swerte ang Heat noon mga idol dahil ang sanang matatapos na sa Game 6 ang serye ay nabuhayan pa nga ito sa clutch 3-pointer ni Ray Allen. Napwersa nila ang serye ng finals na yon hanggang Game 7 at sa huli nga ay nakuha pa nga nila ang kampyonato. Kaya nakuha nga ni Batye dito ang kanyang pangalawa at huling kampyonato. 2013-2014 season ang kanyang huling season na sa liga ng NBA. Siya ay may edad na dito na 35 years old sa season ito na nagagamit pa rin naman ng koponan dahil sa kanyang experience at veterans na laruan. Muli silang umabot sa NBA Finals noon for 3 consecutive season pero niresbakan nga lang sila ng Spurs noon at nabigong makuha ang 3-peat NBA champion. Well, after ng kanilang pagkatalong yun ay tuluyan na rin nagretiro sa liga ng NBA si Shane Batye. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Shane Batye sa liga ng NBA?